Go ahead. Ay, yung nabasa ko lang sa ano, yung kasi nagse-search ako dun sa River of Babylon na nag-ano sa Facebook. So, sinearch ko sa Google yung River of Babylon. Tapos, may nag-appear din na question dun na what city God take to heaven. So, ang nakalagay dun is yung Enoch, si Enoch, at saka yung who live in Zion, at saka yung his city were so righteous that Heavenly Father took the whole city up to heaven. Totoo ba yan? Brother Angel? Okay. Dalawa lang po yung ano natin dyan, yung he took in heaven is Elias and Enoch po, no? Dalawa sa Old Testament kapatid. Ano pa yung isang question nyo? Nakalagay kasi na Enoch and his whole city. Ang saan Father, kaya Father, nakalagay dito, Enoch and all who live in Zion, his city, were so righteous that Heavenly Father took the whole city up into heaven. saan talata po yan? Dapat makita natin konteksto Hindi niyan ko po alam. Nakalagay po dito sa ano nila kung, ewan ko ba kung ano ba to. Tapos, Book of Check nyo. Moses 7:19. Wala naman yatang may Book of Moses ba dito tayo sa Ah, Bible natin? wala po, kung wala po, baka ano lang nila yan. Okay. Ano yung binabasa mo, sister, by the way? Sa Google, kasi lumabas din dun yung, Si Enoch, nung inakyat siya ng Diyos, dito sa Genesis mababasa yan eh. pero Sa Genesis 5:22 hanggang 24 to, no? Ito mababasa natin dito sa Enoch. 300 taon pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 years at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Saan siya dinala? Dito yan mababasa sa Hebrews 9:5. No? Hebrews 9:5. Sa ang Biblia yata yun mababasa, no? Hebrews 9:5 ba yun? No. 6:5 yata. Hebrews 6:5. 6:5 ba yun? Kalimutan ko yung talata. Kabutihan sa salita ng Diyos, mahayag. Anong bang talata yun na inakyat si Enoch sa langit? Nakalimutan ko. Wait lang ha. Hebrews 9, ayan naman, makakalimutin na talaga ako. Nasa Hebrews yun mababasa, sister, na si Enoch inakyat sa langit. Pero yung whole city daw. yung whole city, bababa yung galing sa langit. Yan ang makikita natin sa ano. okay. Kasi nakalagay dito sa Google yung chapter 7 ng Book of Moses. So hindi sa atin yan. Book Wala of sa Old Moses. Testament. Ang Wala Book sa of Old Testament yan. ang Old Testament attributed yan kay Moises. Ibig sabihin, although compose yan ng mga eskriba, ang whole Bible inattribute nila kay Moises kasi ang ugali kasi ng mga Hudyo, sino yung pinuno, doon i-attribute ang gawa nila. Kaya attributed kay Moises ang Old Testament. Ay marami yun eh. There are 5 books of Moises. Yung tinatawag natin na Pentateuch. That is the 5 books of Moses. Namely, Genesis, Deuteronomy, itong Leviticus, Exodo, and Numbers. So, yung 5 na yan, ang tinatawag na Book of Moses. Although, hindi siya litra por litra talaga ang sumulat niyan, pero attributed sa kanya yan. Dahil siya ang leader ng bayang Israel. So, alin dyan ang Book of Moses na sinasabi nila, dapat nilagay nila yung certain Book of Moses. Okay. Ipapakita ko dito sa ito yung malinaw po. Nababasa niyo po ba? City of Jerusalem from Zion. City of Jerusalem from Zion. Yung Zion kasi, ano yan eh, metaphorical. Ibig sabihin ng Zion, bayan ng Diyos yan. From Jerusalem. Yes, iaakit naman talaga ng Diyos ang kanyang bayan sa langit eh. Pero,
ang ano ba ang point sa binabasa mo diyan? Inakyat kasama ni Enoch? Opo, tinatanong ko pa kung totoo ba ito na yung city, yung the whole city ay inakyat na ng Diyos sa langit. Hindi yan letra por letra. Sabi ko nga, yung Zion na yan, referado yan sa bayan ng Diyos. It's a metaphor. Zion, city of Zion means the city of God. Ibig sabihin yung banal na ano ng Diyos, banal na bayan ng Diyos. Yan ang Zion. It's a metaphor. Metaphorical statement po yan. Ibig sabihin ng bayan ng Diyos, Zion sa Old Testament kasi ang bayan ng Diyos, tinatawag nila yan na Zion sa Old Testament. Sa bagong testament, tinatawag na yan na Catholic sister. Pero hindi pa yan sinama sa sa Old Testament, hindi pa kasama ni Enoch ang mga namatay nila before Christ. Hindi pa yan sinama. Kasi kung babasahin natin sa John, kaya nga nalilito ako dyan sa binabasa mo kung ano yung binabasa mo. Kung bakit kasama ni Enoch? Bakit? Kasi sa John 3:13, wala pang nakaakyat sa langit maliban bago pa bumalik ang Panginoong Jesucristo. Ito ang sabi. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So, paano naging kasama yan ni Enoch? Sa Old Testament, ang inakyat ng Diyos, letra por letra, si Enoch at si Elias. Yes, inakyat sila letra por letra sa langit. Pero ang City of Zion, hindi pa yan inakyat sa langit. Ang mga Old Testament figures, no, na mga tao, inakyat yan dito na sa Efeso 4. Nung umakyat ang Panginoong Jesucristo, kasama na niya ang mga tao doon. Yung mga kaluluwang namatay sa Old Testament, no, 4 ng Efeso, dito pa lang, saka pa lang niya nakaakyat. Dito, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Sa 8, dala niya ang mga binihag. Dito sa 8. Ganito ang sinabi ng kasulatan, ng umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So yung bihag na yan, yung mga nasa Old Testament people. Doon pa lang yan after umakyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. So doon niya dinala yung mga Old Testament. Pero sa panahon ni Enoch, si Enoch lang at si Elias ang napunta sa langit, badili. Okay. Siguro, siguro tayo na Protestant. Medyo nakalito yung binabasa mo kasi, pero baka pinag-isa lang niya yan, no? Pinag-isa lang siguro ba, yung bang sinamarize na lang niya ba na yung City of God, ibig sabihin yung bayan ng Diyos, yung mga Old Testament prophets, dinala sa langit na together with Enoch sa panahon natin ngayon na kung saan bumalik ng Panginoong Jesucristo. Baka yan ang ibig sabihin dyan. Kasi kung sa panahon ni Enoch dinala si Enoch kasama yung City of Zion, kung sabay-sabay silang dinala doon, ay hindi yan mangyayari kasi ang mga tao sa Old Testament, maliban kay Enoch at Elias, sila kasi ang nakakuha ng privilege na maakyat sa langit badili, hindi namatay, no? Na nakapasok sa langit, silang dalawa lang. Yung City of God, even Abraham, nasa ano lang yun, nasa yung tinatawag nating bosom of Abraham, yung limbo of the fathers. Limbo of the Fathers. Ito po yung isa pang nabasa ko ito po yung tinatanong ko eh. Anong pagkasabi dyan, sister? Sige, try natin i-reconcile. Enoch and all who live in Zion, his city, were to righteous, that Heavenly Father took the whole city up to heaven, into heaven. Kaya nga. Basahin niyo yung in the last days po. In the last days ba? Sa last days. Sa last days, yes. In the last days, meron siya. Basahin yung buo. In the last days, the city and its people will return to in the last days, yes. The New Jerusalem. Yes, of course. Lahat naman Lahat naman po. Okay. Kasali na tayo doon. Kung mapunta man tayo sa langit, sister, pati tayo kasali. Kasi tayo yan yung sinasabing Zion, City of God, tayo yon. Ang banal na syudad ng Diyos, yun yung mga mananampalataya. Sa Old Testament at sa New Testament, tayo yon.
Summarize lang. Okay, so hindi pa to na ano. Meron na Kumbaga si nakapunta Enoch doon. pa lang Well, meron na nandyan. nakapunta Si dito. Enoch. Basahin ko. Meron na nakapunta doon sa Hebrews 12:22. Ito mababasa natin. Basahin natin sa English para mabasa natin yung 12:22 no and 23 no. Ito yung mababasa natin try natin sa KJV. Ang maganda siguro ang salin sa KJV. But you are come to the Mount of Zion. Ito din yung sinasabi ko yung Zion. Umpisahan natin sa 21 no. Terrible we said dito na sa 22 to 23 na lang dito. But ye are come unto Mount of Zion. Yan. Mount of Zion unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, unto God the judge of all, unto the spirits of just men made perfect. Ayan, mga spirit of just men made perfect, no? City of Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels. So, yan ang ibig sabihin siguro sa talata na binabasa mo, sister. Okay po. Salamat. So, meron na yon. Kasi nung pinahayag ni San Pablo to, may sa langit na to, no, itong pinahayag ni San Pablo to, sa panahon niya to. Kaya meron ng mga nandoon. Okay po. na ba yun? Maliwanag na po. Okay na ba yun o may follow-up ka pa? Okay na po yan. Salamat po. Maliwanag na.